ay kabilang ng isang church, Maranatha. Naririto po kami upang magbahagi sa inyo ng banal na salita ng ating Panginoon sapagkat nalalapit na ang kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. At bago po ako magbahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoong Diyos, nais ko pong magbahagi sa inyo ng kanyang panalangin, mga kapatid. Bless Lord, hallelujah. Panginoong Diyos, na makapangyarihan ng kalimutan ng kalupaan, Yeshua, Hamashiach, Jesus Christ, isang mapagpala, umaga, Lord God. Nagpapasalamat kami kayo sa inyong kapatiran, Lord God. Pinagkaisa mo kami ng mga kapatiran, Lord God, upang magbahagi ng iyong banal na salita, Lord God. Ipagkaloob mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay samahan ng iyong kaluwatan niyan, Lord God. At magtagumpay kami sa umagang ito, Lord God. Upang, Panginoon, maluwalhati ka na madakila ka namin, Lord God. At huwag buksan mo ang puso at isipan ng makakarinig ng iyong banal na salita, Lord God. Upang marami pa, Panginoon, na kaluluwang maligtas dito sa mundo nito, Lord God. Bakit namin, Lord, ka na naramit na iyong pagbabalik sa mundo nito, Lord God. Nawa, dalangin namin, Lord. Tulungan mo, Panginoon, na bawat isa na namin ito, Lord God, na mabuksan ang kanyang puso at maunawaan nila, Panginoon, ang kalagahan ng iyong banal na salita, Panginoon. Kaya pinakalas ka namin pinupuri at pinakasalamatan ka namin sa iyong kapilang pangalan, Yeshua, Hamashiach, Jesus Christ, to God be the glory. Amen. Mga kapatid, kami ay narito upang magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon sapagkat alam na natin yan, nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Nakikita na natin na marami nang lumalabas sa propesya ayon sa kanyang banal na salita. Kaya mapalad ang mga nakapagbasa ng kanyang banal na salita, ang kanyang aklat, upang matutunan natin na tayo ay makarating tayo sa kanyang kalangitan sa magdang panahon sapagkat alam natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ang nais ng Panginoon na maibahagi sa bawat isa ang kanyang salita sapagkat sinabi niya yan dito sa Jeremiah chapter 23. Kung tunay nilang natutunan ang aking mga salita, mga ngaral, may pangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi namimili sa isang lugar lamang. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon sa oras na ito ay naririto, mga kapatid, at kapiling natin ang Diyos. Alam niya ang ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Kung tayo ba ay patuloy na sumunod sa kanyang kalooban. At hindi na natili sa isang lugar lamang ang ating Panginoong Diyos. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko sila kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Kaya wala tayong maitatago sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, kung tayo ay magpatuloy sa paggawa ng kasalanan na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, tayo ay mapaparusahan. At hindi gusto ng Panginoon na tayo ang maparusahan dito sa mundo ito. Nakita natin ng mga kapatid na marami na ang nakakaranas ng parusa mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nananawagan ang ating Panginoon na tayo ay dapat na magsisi at talikuran na natin ang mga liko nating mga gawain dito sa mundo ito. Huwag na natin ibigin ang sanlibutan ito sapagkat ito ang magbibigay lamang ng kapahamakan sa ating mga buhay. Lagi natin pakatandaan, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti, mapagmahal ang ating Panginoon, mahabagin ang ating Diyos. Sapagkat yan ang sinabi niya sa awit 108 verse 8, siya ay isang Diyos na mapagmahal, mahabagin at nagpapakawat sa mga handang magsisi, sa handang tumalikod sa paggawa ng kasalanan. Lagi natin tatandaan, mga kapatid, tayo nilikha ng Diyos dito sa mundong ito upang siya lamang ang ating paglingkuran. At wala nang ibang Diyos ang ating paglilingkuran. Lagi natin pakakatandaan, mga kapatid, na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at ang Panginoon ay nangangako na yan sa atin na ibibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan sa mga tao patuloy na nakikinig sa kanyang banal na salita. Kaya nawa, mga kapatid, ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sinabi niya sa 2 Timoteo chapter 2 verse 22, kaya nga bilang isang kabataan
kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Subalit, pagsikapan mong maging matuwid, dapat mapagmahal at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kabataan ngayon na nakikinig, nawa magbago na tayo at iwasan na natin ang mga likong gawa dito sa mundo nito. Lalo na sa mga walang kabuluhan ng mga salita, iwasan na natin yan. Dahil yan ay isa sa magpapahamak sa atin dito sa mundo ito. At hindi natin nais na tayo ay malaglag sa dagat-dagatang apoy. Kaya nawa, mga kapatid, patuloy lang tayo makipagrelasyon sa ating Panginoon Diyos. At kung tayo lalayo sa kanyang presensya, sa pagkakanais ng Panginoon, makamtan natin ang kanyang biyaya, ang buhay na walang hanggan. Kaya nawaligin nyo ang salita ng ating Panginoon. Ruach HaYeshu Shalom. God bless po sa lahat.